Hello guys, nandito na naman ako at syempre bago natin pag-usapan ang nasa likod ko, kailangan i-congratulate muna natin ang mga didilis. Congratulations sa inyo. Bakit? Aba, isipin ninyo, ang tatay ninyo, denied ang lahat ng petisyon. At i-confirm ang kanyang charges. Ibig sabihin, kahapon, April 22, isang makasaysayang araw na naman para sa inyong lahat, no? At ang araw na yon ay iniaalay namin sa inyo. Bakit? Aba, isipin ninyo si Fentaboy ay denied at talagang mananatili ng nakakulong. Magiging abo na siya sa kulungan. At si Inday Sayad yun naman, gustong takasan ng kanyang kaluluwa. Nang dahil sa kahihiyan, no, na nangyari, nahayag ang lahat ng mga kalokohan ng mga magkakapatid at mag-aama. At lumabas ang kanilang tunay na kulay, ang pagiging corrupt, no? At sobra-sobra sinungaling panggagago sa bayan. Isipin mo, ang daming pera pero wala namang pinanggagalingan. At ang pinanggalingan ng iba ay galing sa isang drug lord. Oh, di ba ga? Pero dito muna tayo, congratulations sa ICC at sa kay Fentaboy na siya ay mananatili na doon, ano? Alam niyo naman si Fentaboy, ayaw na niyang umuwi, gusto na niya ron, masaya na siya ron. Ang problema lang talaga, kayong mga didilis na mga hinayupa kayo. Dahil sa kayabangan ninyo, katangaan ninyo, sasabihin ninyong marami kayo, ayan ang resulta. Ginaganahan ang karma sa inyo, di ba? Tuwan-tuwa ang karma, di ba? Lahat ng pinaggagawa ninyo, imbis na positive ang resulta, negative, no? Lahat bumabalik sa inyo. Ayan, tulad nitong nangyari ngayon kay Fentaboy. Dahil sa kawalang hiya ninyo, kagaguhan ninyo, kararali ninyo, nagpapanggap kayong marami, nagpapanggap kayong mga siga, nambubuli kayo. Yan ang resulta. Di ba? Yung kararali nyo, katatanggol ninyo kay Inday Sayad. Yan din ang resulta. Kaya pagpatuloy nyo lang yan, ang mga hinayupa kayo. More to come, di ba? Sabi nga pagpatuloy nyo lang yan at maraming darating pang karma, di ba? Okay, sige. Ito, let's go. Pag-usapan natin ito sapagkat ito ay dati ko pang sinabi sa inyo at nabanggit na rin ng ating puting kabayo. Aba. Tingnan natin, Si Inday Sayad. Sabi rito, BP Sara Duterte 6 Travel Authority from April 23. Wow! To May 15 while on leave of absence and at no cost to the government. Sabi ng Malacanang, ayan, April 22, kahapon yan. Si Inday Sayad ay gustong magbakasyon kasi nga nagagalit na yung kanyang kaluluwa. Hiyang-hiya na yung kaluluwa. Sabi ng kaluluwa niya, pag hindi ka umalis, ako ang aalis. Ngayon, kaya si Inday Sayad, kailangan muna netong mag-unwind. Pero guys, hindi unwinding o kung ano pa man ang travel na gusto niyang mangyari, no? Katulad ng sabi ng ating puting kabayo, talagang yaan si Inday Sayad pag na-impeach siya, itatakas na. Dahil nga, pag na-impeach na siya at nahatulan siya, sa Kongreso, impeach na yan. Guaranteed na yan, sigurado na yan. Sa Senado, sa mga ebidensyang ito, ewan ko na lang, no? Pag na-impeach siya, sigurado na, at hindi na siya magiging presidente, sigurado yan. Tatakas at tatakas yan, no? Dahil may kaso nga yan ng plunder sa ombudsman, di ba? At mga graft, so napakarami niyang kaso sa ombudsman na kakaharapin. So tatakas talaga. At kasama itong pagbiyahe niyang yan, syempre preparation yan, tsaka yung mga bank deposits nila sa ibang bansa, mga sa anong tawag dito? Mga deposito nila sa ibang mga offshore accounts nila, ano nila yan, aayusin niya. Pero isang bagay ang sigurado, si Inday Sayad naghahanap na ng pupuntahan. Nag-e-establish na siya kung saan siya tatakas. Hindi naman pwede siyang maghingi pa ng asylum sa the Netherlands, di ba? O dito sa mga EU. Dahil nga sa alam na this. Si Fentaboy, mamamatay tao. Ayun, kung hindi yan mamamatay tao, di sana nakalabas na yan. Na-approve na yung kanyang mga, anong tawag dito? Petisyon. O, di ba?
na paulit-ulit, ayaw, pahiya na naman, di ba? At mamamatay na yan doon. Kaya si Inday Sayad, hindi yan tatanggapin sa iyo kahit magpa-asylum yan doon dahil alam na ang mga Duterte ay mga kriminal, corrupt, lalo na ngayon, nahayag na, di ba? Siyempre, itong impeachment hearing na ito, news yan sa buong mundo, hindi lang naman dyan sa Pilipinas. Yan ay balitang-balita sa buong mundo. At ang mga Pilipino, mga taga-sunod nila Inday Sayad ay hiyang-hiya na rin sa kanilang sarili. At mga gustong takasan na rin ng sarili nilang kaluluwa. Diba? Dahil mismo nga nahihiya na yung kanilang mga kaluluwa. Yung mga didilis, hiyang-hiya na rin yung mga kaluluwa nito sa kanila eh. Isipin mo, sabi, walang hiya itong may katawang sinasanibang kong ito. Hindi lang ito may sayad, sira ulo na talaga. Mga didilis, yung kaluluwa ninyo, nilalait na kayo. Sira ulo na raw kayo. So guys, sabi nga ng ating puting kabayo, ito preparasyon. No, preparasyon sa kanyang nalalapit at hindi rin magtatagal na pagtakas. Tatakas siya si Inday dahil hindi niya kayang humarap sa mga responsibilidad. Hindi niya kayang humarap. Kita mo, hindi nga humaharap sa hearing, di ba? Hindi nga nagtitake ng oath. Takot yan. At yung magkakapatid, alumpihit na yan. Maniwala kayo, puro yabang lang yan. Yung mga rage, si Barbie Bastayin, ako puro di. Puro yabang na lang yung mga yan. So, tatakas talaga yan, no? At hindi nila ito malulusutan. Sa totoo lang, ang mga pangyayari kahapon, naku, puro di, parang double kill lang inabot na kahihiyan ng mga didilis. Yung pinagtatanggol nila, napahiya lahat sila, inabot ng karma, no? Inabot na sila ng karma, talagang sisipain sila sa kahihiyan. What the heck? So, yun lang muna. Pati kaluluwa, nahihiya na. O, didilis! Ano kaya? Abangan natin ano sasabihin itong mga bayuteros, ha? Tsaka ano mga nasa SMNI. What the heck? Sa mga bobo didilis dyan, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Matili kayo mga bobo at may sahid sa pagkatang may sahid. Laging high blood. Bye!